Magandang umaga sa inyong lahat, mga minamahal na kapatid sa pananampalataya. Sa araw na ito, tayo ay magsasama-sama upang magdasal ng isang napakalakas at makapangyarihang panalangin para sa Espiritu. Alam nating lahat na ang bawat umaga ay isang pagkakataon na ibinibigay sa atin ng Panginoon upang muling magsimula, upang magpasalamat at upang humingi ng kanyang basbas at proteksyon. Sa mundo na puno ng pagsubok, kahirapan at mga hamon na sumusubok sa ating pananampalataya, kailangan natin ng lakas na nanggagaling sa itaas. Hindi sapat ang ating sariling puwersa, mga kapatid. Kailangan natin ng kapangyarihan ng banal na Espiritu na magbibigay sa atin ng tapang, karunungan at pag-asa upang harapin ang anumang dumating sa ating buhay. Ang panalangin na ito ay may kakaibang bisa para sa mga taong nais magkaroon ng malalim na koneksyon sa Diyos, para sa mga naghahanap ng solusyon sa kanilang mga problema, at para sa lahat ng nais umangat sa espiritual na antas ng kanilang buhay. Ito ay isang liturgical na panalangin, isang banal na dasal na nakatuon sa pagpapalakas ng ating relasyon sa Diyos at sa pagtanggap ng kanyang mga biyaya. Kaya't hinihikayat ko kayong manatili hanggang sa dulo ng panalangin na ito. Makinig ng buong puso, magdasal kasama natin at hayaang ang banal na Espiritu ay gumalaw sa inyong mga puso. At mga kapatid, kung ang panalangin na ito ay nakaginhawa sa inyong kalooban, mangyaring pindutin ang like button upang malaman natin na kayo ay nandyan at sumusuporta. Mangyaring i-share ang video na ito sa inyong mga kaibigan at pamilya na nangangailangan din ng panalangin at palakasin sa Espiritu. Mag-iwan ng komento kung mayroon kayong kahilingan sa panalangin o kung paano kayo nakaramdam ng presensya ng Diyos sa pamamagitan ng channel na ito. At kung hindi pa kayo nakaka-subscribe, mangyaring pindutin ng subscribe button at iyon ang notification bell. Napakahalaga po ng inyong suporta sapagkat tumutulong ito sa channel na lumago at maabot ang mas maraming tao na nangangailangan marinig ang salita ng Diyos. Sa bawat subscription, mas maraming kaluluwa ang makikinabang sa mga panalangin at mensahe ng pag-asa na ating ibinahagi. Ngayon, maghanda na tayo. Tumahimik ang ating mga isipan, alisin ang lahat ng distraksyon at buuin ang ating mga puso sa presensya ng Panginoon. Magsimula na tayo sa ating malakas na panalangin sa umaga para sa lakas ng Espiritu. Unang talata, Panginoon naming mapagmahal, sa pagbubukang liwayway ng araw na ito, kami ay lumuhod sa iyong harapan upang magpasalamat sa iyong walang hanggang awa at pagmamahal. Ikaw ang siyang nagbigay sa amin ng buhay na ito, ng hininga na sumasa inyo sa aming mga dibdib, at ng pag-asa na nagniningning sa madilim na gabi. Sa oras ng umaga na ito, kami ay humihingi ng iyong basbas upang ang aming mga espiritu ay magtagumpay laban sa lahat ng pagsubok. Tulad ng sinabi sa awit, ang iyong awa ay bago tuwing umaga at dakila ang iyong katapatan sa mga nagmamahal sa iyo. Kaya't kami ay narito, mga anak mong naghahanap ng lakas mula sa iyong banal na presensya. Ikalawang talata, Diyos ng kapangyarihan at kaluwalhatian, kami ay nagsusumamo sa iyo na pukawin ang aming mga kaluluwa mula sa antok ng kasalanan at pagkakaalipin ng mundo. Hayaan mong ang liwanag ng iyong banal na Espiritu ay magsilbing tanglaw sa aming landas upang hindi kami matisod sa mga bitag ng kaaway. Sa bawat paghakbang na aming gagawin ngayong araw, gabayan mo kami ng iyong karunungan at protektahan kami ng iyong mapagmahal na mga kamay. Naway hindi kami lumihis sa daan ng katuwiran at naway manatili kaming tapat sa iyong mga kautusan. Tulad ng mga sinaunang propeta na tumanggap ng lakas mula sa iyo, bigyan mo rin kami ng tapang na harapin ang lahat ng hamon ng buhay na may pananampalataya at determinasyon. Ikatlong talata, makapangyarihang Ama, kami ay kumikikilala na walang anuman sa mundong ito ang makakagawa ng himala maliban sa iyo.
Ikaw ang lumikha ng langit at lupa, ang nagbukas ng dagat na pula, at ang nagpabangon kay Lazaro mula sa mga patay. Kaya't sa umaga na ito, kami ay may ganap na pagtitiwala na ang iyong kamay ay gumagawa rin ng mga kababalaghan sa aming mga buhay. Huwag mong hayaang kami ay mawalan ng pag-asa sa gitna ng pagdurusa, bagkus palakasin mo ang aming loob upang magtiwala ng lubusan sa iyong banal na kalooban. Ikaw ang aming kuta at kalasag, ang aming lakas sa oras ng kahinaan, at ang aming liwanag sa kadiliman ng takot at pagdududa. Ika-4 na talata, O Panginoon, sa panahong ito ng panalangin, kami ay nag-aalay ng aming mga puso na puno ng pagsisisi at pagpapakumbaba. Alam naming kami ay mga makasalanan na nangangailangan ng iyong biyaya at kapatawaran. Hugasan mo ang aming mga kaluluwa mula sa lahat ng dungis ng kasalanan at gawing dalisay ang aming mga isipan upang maging karapat-dapat na tahanin ng iyong banal na espiritu. Naway ang bawat salita na aming sambitin ay luwalhatiin ang iyong pangalan, at naway ang bawat gawa namin ay makatulong sa pagtatayo ng iyong kaharian dito sa lupa. Kami ay nagsusumamo sa iyo na palakasin ang aming pananampalataya, upang kahit sa harap ng mga pagsubok, kami ay mananatiling matatag at hindi mababagsak. Ika-5 talata, Banal na Espiritu, bumaba ka sa amin ngayong umaga at punan mo ang aming mga puso ng iyong banal na apoy. Tulad ng nangyari noong Pentecostes, nang ang mga apostol ay napuno ng iyong kapangyarihan at naging mga saksi ng pagkabuhay ni Kristo, naway maging instrumento rin kami ng iyong pagmamahal at katotohanan. Bigyan mo kami ng mga regalo ng karunungan, kaalaman, payo, lakas ng loob, at takot sa Diyos. Naway ang aming mga bibig ay magsalita ng mga salitang nagpapagaling, ang aming mga kamay ay gumawa ng mga kilos na nagpapabuti, at ang aming mga paa ay maglakad tungo sa mga lugar kung saan kailangan ang iyong presensya. Gawin mo kaming mga alagad na handang magsakripisyo para sa kapakanan ng iba. Ika-6 na talata, Panginoong Hesus, anak ng Diyos na buhay, ikaw ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakarating sa Ama kundi sa pamamagitan mo. Sa umaga na ito, kami ay lumalapit sa iyo ng may pagsisisi at pagtitiwala, na naniniwala na ang iyong dugo ay sapat upang linisin kami mula sa lahat ng kasalanan. Naalala namin ang iyong sakripisyo sa krus, kung paano ka nagdusa para sa aming kaligtasan at kung paano ka bumangon sa ikatlong araw upang bigyan kami ng pag-asa ng buhay na walang hanggan. Ngayong araw, kami ay nananalangin na ang iyong presensya ay maramdaman sa bawat sandali ng aming buhay mula sa pagsikat hanggang paglubog ng araw. Ika-7 talata, Amang makapangyarihan, kami ay nananawagan sa iyo para sa lakas ng loob na harapin ang mga pakikipaglaban ng araw na ito. Alam naming ang buhay ay puno ng mga hamon at pagsubok, ngunit naniniwala kami na sa iyong tulong walang imposible. Tulad ng sabi ng Apostol Pablo, lahat ng bagay ay magagawa natin sa pamamagitan ni Kristo na nagbibigay lakas sa atin. Kaya't kami ay nananalangin na ikaw ay maging aming sandigan sa oras ng kahirapan, aming tanglaw sa oras ng kalituhan, at aming kalasag sa oras ng peligro. Huwag mong hayaang kami ay madaig ng takot o pangamba. Bagkus palakasin mo ang aming pananampalataya upang makapaglakad ng may kumpiyansa sa ilalim ng iyong proteksyon. Ika-8 talata, Mahal naming Diyos, sa panahong ito ng panalangin, kami ay nananalangin din para sa aming mga pamilya at mga mahal sa buhay. Ikaw ang nagtatag ng bawat pamilya at ikaw ang sentro ng tunay na pagmamahal at pagkakaisa. Naway ang aming mga tahanan ay maging santuwaryo ng panalangin, pagmamahal at paggalang. Protektahan mo ang aming mga anak mula sa lahat ng kasamaan, gabayan mo ang aming mga kabataan upang makatagpo ng tamang landas,
at bigyan mo ng kalusugan at kalakasan ang aming mga matatanda. Naway ang bawat miyembro ng aming pamilya ay makaramdam ng iyong presensya at magkaroon ng personal na relasyon sa iyo na puno ng pag-ibig at pagtitiwala. Ika-9 na talata, Panginoon ng mga hukbo. Kami ay nananalangin para sa aming bansa at sa buong mundo. Sa panahong ito ng kaguluhan, digmaan, sakuna at pandemya, kami ay humihingi ng iyong intervention. Bigyan mo ng karunungan ang aming mga pinuno upang mamahala ng makatarungan at may takot sa iyo. Protektahan mo ang mga mahihina at api, bigyan ng trabaho ang mga walang hanap buhay at pagalingin ang mga may sakit. Naway ang kapayapaan mo na lampas sa lahat ng pag-unawa ay maghari sa aming mga puso at sa buong mundo. Tulad ng sinabi ni Jesus, magsisilbing ilaw tayo sa madilim na mundo na ito upang sa aming mga mabubuting gawa ang Ama sa langit ay maluwalhati. Ika-10 talata, Dakilang Manlilikha, kami ay nagpapasalamat sa lahat ng biyayang aming natatanggap araw-araw. Salamat sa hangin na aming nilalanghap, sa pagkain na sumasapat sa aming mga pangangailangan, at sa mga taong nagmamahal at nag-aalaga sa amin. Ituro mo sa amin na maging mapagpasalamat sa lahat ng bagay, maliit man o malaki, sapagkat lahat ay galing sa iyong mapagmahal na mga kamay. Tulad ng 10 kinapos na gumaling, ngunit isa lamang ang bumalik upang magpasalamat, naway huwag kaming maging mga taong walang pasasalamat. Sa halip, naway ang aming mga buhay ay maging patuloy na pag-aalay ng pasasalamat at papuri sa iyo, na siyang pinagmumulan ng lahat ng mabubuting bagay. Ika-11 na talata, Makapangyarihang Diyos, kami ay humihingi ng pagpapagaling para sa lahat ng may sakit sa katawan at sa espiritu. Ikaw ang dakilang manggagamot na walang imposible, ang siyang gumawa ng mga bulag na makakita, ng mga pilay na makalakad, at ng mga bingi na makarinig. Sa panalangin naming ito, kami ay nananalangin para sa mga taong dumaranas ng matinding karamdaman, ng mga tumatanggap ng chemotherapy, ng mga naghihirap sa sakit ng kalooban, at ng mga nakaratay sa mga ospital. Naway damdamin nila ang iyong kamay na humahaplos at nagpapagaling, at naway makaranas sila ng himala ng iyong pagmamahal. Kami ay naniniwala na sa iyo, walang sakit na hindi mapapagaling at walang sugat na hindi mapapawi. Ika-12 na talata, Panginoong mapagpatawad, kami ay nagsusumamo sa iyo para sa lahat ng taong nasa pagkakaalipin ng kasalanan at bisyo. Maraming mga kapatid natin ang nawawala sa dilim ng alak, droga, pornografiya, sugal, at iba pang masasamang gawain na sumisira sa kanilang buhay. O Panginoon, Ikaw lamang ang makapagliligtas sa kanila mula sa gapos na ito. Ipadala mo ang iyong banal na espiritu upang magbukas ng kanilang mga mata at makita ang katotohanan na sila ay minamahal mo at nilikha para sa mas mataas na layunin. Bigyan mo sila ng lakas na tumalikod sa kasalanan at bumalik sa iyong mga bisig. Tulad ng parabola ng alibughang anak, naway makabalik sila sa tahanan ng Ama na naghihintay ng bukas na mga bisig at ng walang kondisyong pagmamahal. Ika-13 na talata, Amang sa langit, kami ay nananawagan din para sa lahat ng taong dumaranas ng kahirapan sa pananalapi. Sa mundo na ito kung saan ang pera ay tila nagiging Diyos ng marami, ituro mo sa amin na ikaw lamang ang tunay na kayamanan at yaman. Ngunit sa parehong oras, alam naming kailangan din namin ng pisikal na pangangailangan upang mabuhay. Kaya't kami ay humihingi ng iyong probisyon para sa mga pamilyang walang pagkain sa hapag, para sa mga taong walang trabaho, at para sa mga negosyong nahihirapang manatiling bukas. Naway buksan mo ang mga pintuan ng pagkakataon at naway ipakita mo sa amin ang daan tungo sa kasaganaan na ayon sa iyong kalooban. Tulad ng ipinangako mo na hanapin muna ang kaharian ng Diyos at ang lahat ng ito ay idadagdag sa atin.
Ika-14 na talata, Banal na Diyos, kami ay nananalangin para sa mga taong nawalan ng pag-asa at nais nang sumuko sa buhay. Sa mundo na ito, na puno ng kalungkutan, depresyon at takot, maraming tao ang nakakaramdam na wala ng dahilan upang magpatuloy. Ngunit Panginoon, ipaalala mo sa kanila na ang buhay ay isang regalo mula sa iyo at may layuning dapat tuparin. Bigyan mo sila ng bagong pag-asa, bagong lakas at bagong pananaw sa buhay. Naway maramdaman nila na hindi sila nag-iisa, na ikaw ay kasama nila sa bawat paghakbang at na mayroon pang mas magandang bukas na naghihintay. Tulad ng sinabi sa Jeremias, ang iyong mga plano para sa atin ay mga planong puno ng pag-asa, hindi ng kapahamakan, upang bigyan tayo ng kinabukasan na puno ng pag-asa. Ika-15 na talata, Panginoon naming Hesukristo, sa pagtatapos ng unang bahagi ng panalangin naming ito, kami ay nag-aalay ng aming buong pagkatao sa iyo. Tanggapin mo ang aming mga puso na nagnanais na maglingkod at magmahal sa iyo ng buong tapat. Gamitin mo kami bilang mga instrumento ng iyong kapayapaan upang sa lugar ng puot ay magdala kami ng pag-ibig, sa lugar ng pagdududa ay magdala ng pananampalataya, at sa lugar ng kawalan ng pag-asa ay magdala ng pag-asa. Naway ang araw naming ito ay maging isang patutuo ng iyong kadakilaan at kabutihan, at naway sa pagtatapos ng araw, kami ay makapagsabi na tunay na naglingkod kami sa iyo ng may buong puso, kaluluwa, isipan at lakas. Sa pangalan ni Jesus, aming tagapagligtas. Amen. Mga minamahal na kapatid sa pananampalataya, narito na tayo sa pagtatapos ng ating malakas na panalangin sa umaga na ito. Ngunit bago tayo maghiwalay, nais kong magsalita sa inyong mga puso ng may pagmamahal at pagmamalasakit bilang inyong kapatid sa Panginoon. Ang panalangin na ito ay hindi lamang para sa inyo, kundi para sa bawat kaluluwa na nangangailangan ng pag-asa, lakas at pagpapagaling sa Espiritu. Kaya't sa ngalan ng pagmamahal sa Diyos at sa kapwa, hinihiling ko sa inyo na pindutin ang pindutan ng pagsang-ayon, ang like button, upang ang mensaheng ito ng pag-asa at pananampalataya ay kumalat pa sa mas maraming tao. Bawat pagpindot na inyong ginagawa ay isang pagsaksi na kayo ay naniniwala sa kapangyarihan ng panalangin, at sa pamamagitan nito, marami pang iba ang makakadama ng presensya ng Panginoon. Ito ay isang simpleng kilos, ngunit may malaking kahulugan sa kalangitan. Ang Diyos ay nakakakita ng bawat maliit na pagkilos ng pananampalataya, at sa pamamagitan ng inyong pagtangkilik, tayo ay nagiging kasangkapan ng Kanyang pagmamahal. Mga kaibigan, huwag ninyong itago ang biyayang natanggap ninyo sa panalangin na ito. Ibahagi ninyo ito sa inyong mga kaibigan, sa inyong pamilya, sa inyong mga kapamilya, sa social media, at sa lahat ng grupo na inyong kinabibilangan. Maaaring may kakilala kayo na ngayon ay dumadaan sa matinding pagsubok, may sakit sa katawan o sa isipan, nawalan ng trabaho o nawawalan na ng pag-asa sa buhay. Ang panalangin na ito ay maaaring maging instrumento ng Diyos upang iligtas ang kanilang kaluluwa. Huwag ninyong sayangin ang pagkakataong maging daan ng pagpapala. Sa panahong ito ng teknolohiya, madali na lamang na mag-share ng mga video, at sa isang pindot, maaari ninyong mabago ang buhay ng isang tao. Kaya't ipinakikiusap ko sa inyo mga kapatid na isabuhay ang utos ng Panginoon na magmahalan tayo at tulungan ang isa't isa sa ating paglalakbay tungo sa kaligtasan. Sa bahaging komento ng video na ito, hinihikayat ko kayong mag-iwan ng inyong mga kahilingan sa panalangin. Sabihin sa amin kung ano ang nasa inyong mga puso, ano ang inyong mga pangangailangan, at ano ang mga bagay na nais ninyong iangat sa Panginoon. Tayo ay isang pamayanan ng mga mananampalataya na nagsasama-sama sa panalangin, at naniniwala ako na kung 2 o 3 ay nagkakatipon sa pangalan ni Jesus, siya ay nasa gitna natin at nakakarinig ng ating mga dalangin.
Kaya't huwag kayong mahiya o matakot na magbahagi ng inyong mga damdamin. Dito sa channel na ito, kayo ay ligtas, kayo ay tinatanggap, at kayo ay minamahal. At bilang tanda ng inyong pananampalataya, nais kong anyayahan kayo na magsulat sa comment section ng mga salitang ito. Panginoon, sa umaga na ito ako ay dumadasal para sa isang himala. Mga kapatid, ang mga salitang ito ay isang deklarasyon ng pananampalataya, isang pagkilala na ang Diyos ay gumagawa ng mga himala kahit hanggang sa ngayon. Kapag kayo ay nagsulat ng mga salitang ito, kayo ay hindi lamang sumasang-ayon sa panalangin, kundi aktwal na lumalahok sa kilusan ng pananampalataya na sumasaklaw sa buong mundo. Ang inyong mga salita ay magsisilbing patotoo sa iba na ang Diyos ay buhay, aktibo, at handang gumawa ng mga kahangahangang bagay sa buhay ng mga sumasampalataya sa Kanya. Kung hindi pa kayo miyembro ng aming pamilya dito sa channel, lubos kong hinihikayat na kayo ay mag-subscribe at i-activate ang notification bell. Bakit ito mahalaga, mga kapatid? Sapagkat sa bawat umaga, sa bawat gabi, at sa bawat pagkakataon na kayo ay nangangailangan ng panalangin, kami ay narito para sa inyo. Ang channel na ito ay hindi lamang isang koleksyon ng mga video, kundi ito ay isang tolda ng panalangin, isang santuwaryo na laging bukas para sa lahat ng nais lumapit sa Diyos. Sa pamamagitan ng pag-subscribe, kayo ay nagsisiguro na hindi kayo makakaligtaan ng mga bagong panalangin, mensahe at inspirasyon na aming ibinahagi. Ang notification bell ay magsisiguro na kayo ay agad na makakatanggap ng abiso tuwing may bagong video upang kayo ay hindi mahuli sa mga pagpapala na inihahanda ng Panginoon para sa inyo. Tandaan ninyo, mga minamahal, na ang paglaki ng channel na ito ay hindi para sa aming karangalan, kundi para sa kaluwalhatian ng Diyos. Sa bawat bagong subscriber, mas maraming tao ang makakakita ng liwanag ni Kristo. Sa bawat share, mas maraming puso ang mahahawakan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Sa bawat like, mas lalong lumalakas ang mensahe ng pag-asa at pagmamahal. Kaya't ang inyong suporta ay hindi lamang tumutulong sa amin, kundi sa buong katawan ni Kristo na nagkakaisa sa panalangin at sa paglilingkod. Nais ko ring ipaalala sa inyo na ang lugar na ito, ang channel na ito, ay isang banal na espasyo kung saan ang lahat ay tinatanggap ng walang paghatol. Dito, walang masyadong makasalanan, walang masyadong malayo sa Diyos, at walang masyadong basag ang puso upang ayusin ng Panginoon. Ang Diyos ay Diyos ng pangalawang pagkakataon, ng ikatlo, at ng walang hanggang mga pagkakataon. Kaya't kahit ano pa man ang inyong nakaraan, kahit gaano pa karaming beses kayo bumagsak, narito ang Panginoon na naghihintay ng bukas na mga bisig. At kami bilang inyong mga kapatid ay narito upang magsama-sama sa inyo sa panalangin, upang tulungan kayong bumangon at upang ipaalala sa inyo na kayo ay mahal ng Diyos ng walang kondisyon at walang hangganan. Sa mga sandaling madilim, sa mga oras na tila wala ng solusyon, sa mga araw na parang hindi na kayo makakaahon, bumalik kayo dito sa tolda ng panalangin. Makinig muli sa mga panalangin, hayaang ang salita ng Diyos ay pumasok sa inyong mga puso at magtiwala na ang Panginoon ay may plano para sa inyo. Ang plano niya ay mas dakila kaysa sa ating maiisip, mas mataas kaysa sa ating mga pangarap, at mas perpekto kaysa sa ating mga hinihiling. Kaya't huwag kayong sumuko, huwag kayong mawalan ng pag-asa, at huwag kayong tumigil sa panalangin. Sapagkat ang Diyos ay tapat, at ang kanyang mga pangako ay hindi nabibigo. Bago tayo lubos na magpaalam sa ngayon, nais kong ipahayag sa inyo ang isang propetikong mensahe mula sa puso ko. Ang Panginoon ay nagsasabi sa inyo ngayong araw na ito, "Aking anak, nakita ko ang iyong mga luha, narinig ko ang iyong mga daing, at nararamdaman ko ang bigat ng iyong pasanin. Ngunit sabihin ko sa iyo, ang gabi ay malapit ng matapos at ang umaga ay paparating na. Ang mga bagay na para sa iyo ay hindi maaaring manatiling nakatago,
at ang mga himala na para sa iyo ay hindi maaaring mapigilan. Magtiwala ka lamang, magpakatatag ka at manatiling manalig sa akin, sapagkat ako ay gagawa ng mga bagay na lampas sa iyong inaasahan. Ako ay ang Diyos na hindi nagbabago, ang Diyos na gumagawa ng mga imposible at ang Diyos na hindi sumusuko sa kanyang mga anak. Kaya't itaas mo ang iyong ulo, palakasin mo ang iyong loob at maglakad ng may kumpiyansa, sapagkat ako ay kasama mo sa bawat hakbang. Mga kapatid, nakakatanggap ba kayo ng mensaheng ito? Kung oo, ay sumulat kayo sa comments ng Amen bilang pagsang-ayon sa propesya ng Panginoon para sa inyong buhay. Hayaan ninyong ang pananampalataya ninyo ay magsalita at hayaan ng Diyos na gumawa ng mga himala na kanyang naihanda para sa inyo mula pa ng pundasyon ng mundo. At sa pagtatapos, nais kong ipaalala sa inyong lahat na tayo ay naging saksi ng isang sagradong sandali. Kami ay nagsama-sama sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Kami ay nagkaisa sa panalangin, sa pag-asa at sa pananampalataya. At tulad ng ipinangako ng Panginoon, kung saan may 2 o 3 nagtitipon sa kanyang pangalan, siya ay naroon sa gitna nila. Kaya't magtiwala kayo na ang panalangin na ito ay umabot sa kalangitan, na ang inyong mga kahilingan ay narinig at na ang mga sagot ay paparating na. Nangako kami sa inyo na patuloy kaming magtitipon dito, araw-araw, upang manalangin para sa inyo, para sa inyong mga pamilya at para sa buong mundo. Kami ay hindi titigil sa paglilingkod sapagkat alam naming ito ang aming tawag mula sa Diyos. Kaya't bumalik kayo, magdala ng iba, at magpatuloy tayong magsama-sama sa panalangin hanggang sa araw na tayo ay magkita-kita sa harapan ng Panginoon sa walang hanggang kaluwalhatian. Tayo ay naging kasama, tayo ay nangunguna sa panalangin, at tayo ay patuloy na magsasama-sama sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen at Amen. Hanggang sa muli, mga kapatid, ang Panginoon ay sumainyo at naway ang kanyang kapayapaan ay manatili sa inyong mga puso magpakailanman.